All right, guys. Today I have a distinguished guest who is a seasoned technology professional and a pioneering entrepreneur, and have demonstrated an exceptional ability to innovate and drive growth. He is a leading figure in the Philippine tech industry, marked by academic excellence, industry expertise, and entrepreneurial acumen. He's also driven by a deep desire to create a lasting impact in the society. He actually founded Drive Manila, a groundbreaking peer-to-peer car rental platform. It has emerged as the Philippines' largest car-sharing community, revolutionizing the country's transportation landscape. This earned him the title of finalist for Best Founder and Startup in the Philippines at the 2019 ASEAN Rice Bowl Awards. Well, I could go on and on with his credentials, but the most important to me is his love for the Philippines, his friends, and his family. Ladies and gentlemen, mga kababayan, Mr. Michael Miranda. Hello, Mike, guys. kumusta? Good morning Hello. dyan. Yeah, good morning. Thank you for inviting me, Paul, and sa mga viewers. So, hello from the Philippines. Kumusta naman? Okay naman. It's been raining for the last couple of months and sunod-sunod yung baha. So, Oh, siguro another month or so before mawala yung habagat season. And Pasko na. It's oo September nga. na here in the Philippines. So, And we all know, start na ng celebration. oo nga, binabalita ko nga sa mga kaibigan ko dito na sa Pinas, we are actually celebrating the festivities as early as September. September and So, October, yeah. oo And nga. actually, malaki na rin tayong mga balikbayan o OFWs na nag-start na bumisita sa Mm, Pilipinas. nice. Some of them kasi don't want to makisabay sa Christmas rush. So yung some of them as early as October, nagbabakasyon na rito or November. So yon, we're starting to feel the Christmas season here. I'm sure maganda naman ang effect niyan sa Drive Manila. Yeah, definitely because a big chunk of our clients are mga balikbayan, mga Pinoy. So nagbabakasyon sila dito tuwing Pasko. So we have a lot of demand during this season. Nice to hear, Mike. Mga guys, kung alam niyo lang, si Mike ay blockmate ko dati sa computer science sa UP Los Baños. So, madami na rin kaming pinagdaanan, tulad na lang nung nag-migrate kami sa Singapore. Pero we chose different paths from them. So, I chose Singapore and Mike chose Pinas. So, jump to some years now. Mike, looking back, ano ang nangyari at pinili mo ang Pinas? I still remember nung I went to Singapore, I also tried my luck because yon, actually I stayed kila Paul nung I think 2005, if I'm Good, not mistaken, good somewhere time. na how many years ago. So, Bro. very thankful ako kay Poy and Novena dahil pinatulog nila ako sa bahay nila sa Singapore. And I actually tried my luck, di ba? So, I stayed there for 30 days, 1 month. So, naghahanap ako ng work on the computer side nga, on the technology side. Ito nga si Paul, mahilig magyaya basketball araw-araw. So, maliban sa paghahanap ng trabaho, yun yung hobby namin, mag-basketball. So, yun. I also tried my luck because I think halos karamihan naman ng Pinoy gustong magtrabaho abroad. Kasi syempre, di ba, mas malaki yung sahod,
kumpara dito. And everyone wants to try. I also tried. Yun nga lang, hindi ako pinalad, hindi yun yung plano para sa akin, di ba? So, after that, I went back to the Philippines because I was still working during that time eh. Nag-leave lang ako actually. Nag-3 days leave lang ako sa office. Kasi syempre, I needed oh yeah, I needed a fallback. Hindi naman pwedeng pag wala akong nakuwang work sa Singapore, wala na akong work sa Pilipinas. So when I got back, I still have my job and tuloy-tuloy pa rin yun. I've been in the BPO industry since 2003. So during that time nung pumunta ako sa Singapore, nasa level ako ng subject matter expert ng isang BPO company. Tech din siya. We were handling tech companies in the US. And then yon, when I got back, tinuloy ko na lang kung ano yung iniwan kong work during that time. Kasi yun nga, hindi nga ako pinalad sa Singapore. Sa tingin mo ba, makikita mo yun na hindi ka pinalad o sa tingin mo tadhana yun nangyari? Yeah, I think isa sa, at least I can say na I tried, di ba? Kumbaga, sinubukan kong makipagsapalaran pero hindi yun yung hindi yun yung tadhana na binigay sa akin, hindi yun yung cards na binigay sa akin. So I think kung ano man yung ibigay sa'yo ng Diyos na tadhana, we don't know the real plan di ba? We just need to really trust the Lord kung ano yung mas magandang plano niya. Para during that time, wala pa akong asawa, wala pa akong anak, and sila Poy kasi nagse-set up na ng family nila doon eh. So may kids na siya. So the family is there. So parang magkaiba din kasi yung situation during that time. Parang nung panahon, bata pa ako noon, siguro 23, 24 during that time. So bata ka pa noon eh. Bachelor pa ako. Yeah, bachelor pa ako. Hindi pa rin ako, wala pa akong family. So iba pa rin yung situation during that time. So parang tinanggap ko na rin na okay, kung wala akong work dito, I'll just go back to the Philippines and kahit mas mababa yung sweldo, okay pa naman kasi wala pa akong binubuhay nun eh. Wala pa akong mga anak. So ganon. Pero alam mo Brad, para sa akin bittersweet yung nangyari dahil as much as possible na gusto kong kasama kayo sila Jay doon sa Singapore, nakita ko naman nung bumalik ka sa Pinas, hindi ito naging cause hindi siya naging letdown para sa'yo, alam mo. Nag-uusap kami ni Nowena na natutuwa kami dahil kahit na ganun, nagpupursige ka pa rin at kung hindi nga siguro nangyari yan, walang Drive Manila, walang gaano na ba kalaki ang company mo ngayon, di ba? Madami na rin umaasa sa company mo ngayon. So yeah, I think tama yung sinabi mo. I think kung hindi rin nangyari yon, I wouldn't be here kung ano yung meron ako. And hindi ko rin siguro nakilala yung asawa ko kung hindi nangyari yun. At saka wala rin yung Drive Manila. So, yeah, tama. I think yung greater plan ng Lord is dito ako magstay sa Pilipinas. And kailangan lang naman is gawin ko yung mga kailangan kong gawin para magnegosyo. Kasi before, and very thankful ako kasi Brad, ang technology ngayon,
sobrang lapit na sa tao. Unlike dati, di ba, hirap na hirap tayo. Pag magre-research ka, pupunta kang library, ang Totoo, dami totoo. mong pupuntahan para kumuha ng knowledge. Unlike ngayon, andyan ang YouTube University, andyan yung mga YouTube University. yung mga online learnings, andyan na eh, abot kamay na eh. Kung hindi mo pa-aaralin yun, kumbaga, yun yung mga wala sa atin dati eh. Ngayon meron na yung technology eh. I think yun din yung nakatulong sa akin. Kasi syempre, konti lang din naman matututunan mo sa college eh. The majority of the learnings will be sa totoong buhay eh, sa work mo and all. So, and ngayon, maganda. Kailangan mo lang mag-aral online. Yung mga skills, pwede mo na i-upgrade yung sarili mo online unlike before, di ba? So malaking tulong ang technology sa anyone who wants to improve their skill set. Totoo, Brad, totoo. At alam mo, ito, medyo seryoso to. Diba, no, naririnig natin sa iba na pag mag-OFW ka sa ibang lugar tulad ng Saudi, Amerika, tapos nung bandang 90s, 2000s, tumingin yung mga Pinoy na mas malapit dapat, nandyan yung Singapore, Hong Kong, Southeast Asia. So, palabas ang talent ng Pinas sa ibang bansa. Hindi naman natin sila masisisi, yung mga kababayan natin na gustong makatikim ng magandang buhay. Pero sa tingin mo, Brad, ano ang outlook ng Pinas ngayon para sabihin sa mga may balak mga ibang bansa na dumito na lang sa sariling bansa? Stay ba dapat sa Pinas o mas mabuting lumipad sa ibang bansa? Very good question. Medyo mahirap 'yan kasi number one, syempre hindi mo kukumpara yung sweldo, di ba? Talagang malaki ang sweldo sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Magkano na ba ang minimum wage dito sa Pilipinas? 650 per day, if I'm not mistaken. 50. Ang layo nyo. Yeah, around that number. 650 in a day, Metro Manila. So napakaliit, di ba? Kukumpara mo sa ibang bansa. So, and ang problema naman is, so kung sa sweldo, definitely, punta ka sa ibang bansa, Singapore, US, Canada, Middle East, kasi malalaki talaga yung sweldo. And ang problema din sa Pilipinas, kung gusto mo naman mag-entrepreneur, always remember, 9 out of 10 will fail. 9 Sobrang out of 10. hirap. Yeah. So ikaw yung 1 of 10. Sana, hopefully, di ba? So mahirap din. Marami kang kailangan gawin to make your company grow, to make it big. So, like Drive Manila, we're still a young and small company. So, we're still making it grow. Ilang taon na ba since we started 2019? So, we're only 6 years old. So, hopefully, multi-generation tumagal si Drive Manila. 50 years or more. So, matagal magpag-grow ng isang negosyo. So kung nagmamadali ka at gusto mo agad ng malaking pera, I don't think the business will solve it immediately. So kung nagmamadali ka, gusto mo talaga agad ng magandang return, maghanap ka ng work sa ibang bansa. High-paying job. So, pero kung meron kang runway, kumbaga, then, and nasa puso mo naman yung magnegosyo, I think pwede mong itry sa Pilipinas. So, ako, thankful din ako because
Drive Manila is already positive revenue na, we're growing. But malaking tulong din kasi yung partner ko, which is my wife, who also helps. So kailangan mo kasi ng runway we all know a lot of businesses will probably fail within the next 3 years or 5 years. So kailangan talaga continuous yung learning, mag-aaral ka ng mga new strategies kung paano mo i-improve yung company mo, mga new technologies, and like yung social media ngayon, di ba? So without social media, for example, most of the advertisements ni Drive Manila is only done online, Google and Facebook. So without that technology, ang hirap siguro magpa-rent ng sasakyan kung katulad before, maghahanap ako ng mga re-renta, magpo-post ako sa dyaryo or things like that. But with the advent of the new technologies, Facebook ads, Google and all, nandun makakakuha ka na ng mga clients mo. So kailangan mo talagang mag-improve ng skill sets mo, mag-aral ka tuloy-tuloy, yung mga bagong strategies on advertisements, Facebook ads, yung mga ganun. So talagang discarding Pinoy lang talaga na. Yeah, and marami namang halimbawa yung mga startups sa US and Canada, meron naman silang mga online courses, tsaka meron silang mga guide na pinopost nila sa YouTube, and marami ka dun mapupulot na aral kung paano mag-run ng tama sa company mo. How do you make sure na profitable yung company mo? You have to check the KPIs, yung metrics mo, kung bumababa o bumabagsak ba o tumataas. So things like that. Kailangan very conscious ka sa financials kasi syempre yan ang buhay ng negosyo eh. Kung hindi ka kumikita, sara mo na yan. Diba? Kung magka-abono ka. So things like that. Ayaw maging political, Mike, pero malaking tulong ba ang government ng Pinas sa mga palagay natin, sa mga gustong mag-business or gustong kumbaga i-porsige nila yung mga lahat ng mga gagawin nila dyan sa kumbaga mag-stay lang sila dyan sa Pinas at maka-contribute sa society. Malaking tulong ba or merong mga ibang community na susuporta sa kanila? Currently, so the government have started providing support sa startup and nag-create na ng law on how to support the startup ecosystem in the Philippines. Drive Manila is incubated by Upscale Innovation Hub. This is the innovation hub of UP Diliman and the Department of Science and Technology. So they provide us with free usage of the office, training rooms, additional trainings. Like we had a free training from NUS Singapore on how to build, how to start your business. So mga ganun, mga free trainings. Maganda nga, ang galing nga nung nag-train sa amin from NUS eh. So, may mga knowledge transfer and marami ng mga incubation hub or innovation hub from the different TBIs or technology business incubators ng mga state use and colleges. So merong sariling incubator si UP, si LaSalle meron, si Ateneo, si UST and other, even sa mga provincial malalaking schools, meron na din mga incubation areas. So somehow the government is supporting the startup ecosystem, and every year I think November yung startup
month wherein nag-showcase ng iba't ibang startup sa buong Pilipinas. And so this is spearheaded by Department of Science and Technology. And I think they provide like a 5 million startup grant for different startups na pwede kang mag-apply every year. So yun. Pero just to share with you, I also applied pero hindi ako natanggap. So that was another challenge for me. Sabi ko, pangit ba ng startup ko? Ayoko, hindi ako makakuha ng grant. So yun pala, iba pala yung plano sa akin ng Diyos. So sabi ko, kaya ko bang kunin yung 5 million na revenue? Siguro kaya ko. And then I started challenging myself. Paano ko papaangatin ng ganun? So, ngayon, I'm happy to say we already exceed those kind of targets in our company goals. So, I think the more challenges, the more difficulties you have as a business owner, the more kailangan mo lang isipin, paano ko ba to sosolusyonan? And how do I make things work? Kung hindi ko nakuha yung isang bagay, ibang way to get it. Things like that. Ayun, nabanggit mo kanina, dapat planuin yung mga finances, lalo na yung finances. So, sa tingin ko, kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, gagastos ka. Kung gusto mong mag-business dyan, gagastos ka pa rin. Ano sa tingin mo ang mga dapat planuhin ng ng kababayan natin para either ibang bansa sila o pursige ng isang career na tulad ng sayo at sa Drive Manila? Ako, meron akong gustong book, yung Richest Man in Babylon. So, very simple yung mga learnings niya. Number one learning, kailangan mo mag-save. Late ko na to na-realize pero yung wife ko very strong sa pag-save ng pera. It doesn't matter kung magkano yung kinikita mo or sweldo mo. Kahit maliit yan, kung kumikita ka for example ng 1,000 Canadian dollars or 10,000 pesos lang, doesn't matter kung hindi ka marunong mag-save, hindi mo yan mapapalago. So number one talaga, magtabi ka 10%, 20%, o 30% ng kinikita mo regularly, itabi mo siya. Because magagamit mo yon as your saving or for emergency or kung kailan mo kailangan, whatever you want to do with that. Kailangan mo lang muna magtabi. So yun yung pinaka number one exercise na kailangan matutunan ng mga kababayan natin. Magtabi ka ng pera, wag mo ubusin. Hindi pwede yung mga one-day millionaire, kumita ka nga. For example, sumeldo ka nga ng 50,000 pesos, abus mo din naman after 1 week, di ba? Something like that. So, tabi mo kasi syempre mauubos naman talaga yan So, pero kung tabi mo na, isipin mo, para yan sa'yo Sweldo mo yan or para yan sa mga anak mo or para yan sa whatever. Tabi mo muna. Yun yung number one step. And then, make it regular. Hindi pwedeng nagtabi ka ngayon, tapos sa susunod na sweldo mo na kinsenas, hindi ka magtatabi or next month, hindi ka magtatabi. Yeah, you have to make it a regular thing. And yun yung una mong gagawin before ka magbayad ng mga kung ano-ano. Tabi mo muna yung pera. Tapos, kung kakapusin ka, kapusin na yung lahat. Doon ka na mag-isip kung paano mo isosolve. Pero itabi mo muna yung, ako kasi 20% minimum So, I put that aside. Tabi ko na yung muna 20%. Every week, tabi mo yan. So, and make it easy. Ngayon kasi, Brad, for example, GCash, di ba? Hindi ako nagpo-promote. Yung money movement, kailangan madali din magtabi. Hindi pwedeng,
and then madali magtabi, mahirap kumuha, mag-withdraw dapat. Ganon. Okay. So for example, ako, lagi naman so we do a lot of transactions through the wallets. So yan, tatabi ko na agad yan dun sa wallet. Tapos, dun sa wallet, madali pa rin galawin eh. Iko-convert ko agad yan to stocks. Nice. Kasi ngayon, okay. sa GCash, pwede ka nang bumili sa stock exchange sa PSE eh. Ibibili ko na agad yan para mahirapan akong withdraw. Wala na. Kasi may clearing pa kapag nag-withdraw ko from your stocks eh. So ganun yung ginagawa ko. Regular, ako magtatabi ng pera and then immediately, ibibili ko na agad yan ng stocks para hindi ko na ma-withdraw. So yun, eventually, after some time, lalaki yan. Tuloy-tuloy lang, ganun lang. So, yun yung kailangan mo. Ano to, natutunan mo along the way sa business mo or na may mga nagtuturo sa'yo nito or ano? Yung sa stocks kasi 2011 yata ako nag-start mag-stocks or 2010. Meron lang ako ginoin na group dito sa Pilipinas, yung Traders Apprentice Pilipinas. So may mga newbie na gustong matuto mag-trade ng stocks or mag-invest sa stock market. So I joined and ever since nag-stocks na talaga ako. So malaking tulong din siya. Pero kailangan mo talagang aralin 'yon. Hindi siya parang saving, hindi siya kasi parang bank na pag tinabi mo yung 10,000 mo, 10,000 pa rin yan bukas. Hindi. Either magiging 12,000 yan o magiging 5,000 na lang yan. So you need to learn, you need to study kung gusto mo talagang lumago yung pera mo. Nice. But ito, final question na lang, Mike. Stay or go ba? Ako, syempre pinili ko na yung I'd stay in the Philippines. Kasi alam ko na kung paano ako magnegosyo eh. Alam ko na rin kung paano mag-handle ng pera. So alam ko na rin kung paano ako magpapalaki. And alam mo naman ako, 'di ba? Palakaibigan ako. Pag magkakasama tayo, lagi tayong masaya. So gusto at saka Brad, to tell you honestly, nung nag-Singapore ako, nalungkot ako eh. Sabi ko, parang hindi ko kaya yung ganitong buhay. Kasi 'di ba? Yung first time ko malayo ng 30 days sa pamilya ko. Huh? So, nalungkot ako. Sabi ko, ganito pala ang buhay ng OFW. Kasi parang hindi ko kaya yung ganito dahil iyakin ako eh pag nawala yung mga kaibigan. Pag nawala yung mga kaibigan ko, malungkot na ako. So sabi ko, parang hindi ito yung para sa akin. So, kung malungkutin ka, mahilig ka sa mga kaibigan tayo sa kaibigan mo, baka hindi ibang bansa ang sagot dyan, ang solusyon dyan. Kasi, di ba Brad, sa first, malulungkot ka talaga eh kung hindi ka sanay. And yun yung tumama sa akin eh. Parang sabi ko, dito na lang ako sa Pilipinas. Hanap na lang ako ng magandang pagkakakitaan. Hindi ko alam yan, Brad. So yun, pipiliin ko na ngayon Pilipinas, pero dati siguro kung bata-bata, pipiliin ko talagang mag-abroad. Ito. Ano ang payo mo either way sa gustong mga ibang bansa o gustong magstay dyan sa Pinas? I bilang isang CEO ng Tribe Manila. I think pinakamahalaga talaga is learning money management eh. And we're very thankful dito nga sa episode na to at saka sa pagtulong mo sa mga kababayan natin na pataasin yung antas ng pag-iisip tungkol sa financials and how to improve lives. Kasi yan yung pinaka
basic na kailangan. Kasi meron din ako mga kilala na nasa ibang bansa, pero financially, hindi sila strong. So they end up, may mga utang pa sila, meron pa silang mga, alam mo yun, hindi sila net positive. So, whether nandyan ka sa ibang bansa na kumikita, kasi di ba pag kumikita ka ng malaki, lalaki din yung expenses mo eh. Di ba? Lalaki din lahat ng gastos mo eh. Yung mga wants and likes mo, tataas din. So if you don't know how to control that, you'll still end up poor. Diba? So, ang pinakamahalaga dyan, whether nasa ibang bansa ko, nasa Pilipinas, study money management. Because yun ang tutulong sa'yo na maiangat yung sarili mo at pamilya mo sa buhay. Yung pagtitipid, pagsisave, living below your means, things like that, improving yourself para tumaas din yung sweldo mo or tumaas din yung negosyo mo, things like that. It's all about money management, and I hope everyone tries to learn more, listen more sa mga podcasts and mga tutorials or learnings on how to improve your financial health. Nice. Mike, ibang-iba ka na ba? Ano mo ba yun? Hindi ka ganyan magsalita nun eh. Pero Brad, nakakatawa. Hindi, pag magkakasama tayo, iba talaga ako. Iba din yung pagkikwentuhan natin. Mike, maraming salamat sa iyong time. Thank you, Dan. Thank you. Salamat sa iyong mga words of wisdom. At all the best, Brad, para sa Drive Manila, and I hope si Mai at yung mga bata ay nasa mabuting kalagayan. So, God bless. Thank you very much, Dan. Thank you, Paul, for inviting me. Regards kila Noena and kids. And sa lahat ng viewers mo, I hope meron kayong natutunan today, and continue learning and keep saving, and we hope for a good future for everyone. Salamat. Maraming salamat, Mike. Love you. Alright. Bye-bye.